Daghana sa ngipon nga nangapangagoy. 20 kabok sa tag 650. Ano nang nangyayari sa bansa natin ngayon? Kanya-kanya na silang palusot na hindi sila makukulong. Dahil nasanay na sila sa bindalo. Meron na tayong parang secret martial. Nag-umpisa to nung dalhin si Tatay Digong sa dahig na wala mang paglilitis sa korte natin. At saka may nagsabi wala silang pakialam na baluktutin ang batas para sa kapakanan ng taong bayan. At may sumang-ayon din na yes sir. Parang may silent Marcelo na dahil binaliwala na nila ang batas. Sabi sa konstitusyon na ang Senate President ang mag-preside ng isang impeachment trial sa Senate. So anong nangyari ngayon? Nagtalaga sila ng inappoint sila ng hindi Senate President ang nag-preside. Gusto pa rin nilang patunayan ang 2/3 votes sa Senate Impeachment Court. Gusto nilang gawing 13 ang kailangang votes na ma-impeach ang Vice President dahil pinakulong nila lahat ng mga alam nilang hindi sumang-ayon sa kanilang mga adikain. Hindi naman natin masisisi silang nagawain nila yon. Dahil kung makalabas o at makauwi si Tatay Digong dito, aso kung igna nga matulog na doon sa Davao, papanugutin niya kung sino mang mga taong responsable sa pagkidnap sa kanya, sa pagdala nila sa daig. Pati na ron kung mangyari man na magiging presidente si Sara Duterte sa 2028, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanila. Pero sa ngayon, wala silang pakialam sa mga mahihirap dito sa bukid. For now, it's the time, or siguro I am the right person in the right time to tell you, lalo na dito sa mga kasama ko sa bukid, na sana inadapt na ninyo ang aking tested and proven formula nga words con maximum utilization of idle resources and time scheme. Dahil wala na tayong maaasahan na mga politiko na magpaangat sa bawat pamilya natin dito sa bukid.
hindi na tayo makaasa pa sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kahit barangay captain, maglaan sila ng 200,000 para pambili sa boto natin. So babawiin nila yan. 1.5 taon mabawi nila yan. So sa kasunod na 1.5 taon din, maglaan o mag-ipon na naman sila para sa susunod na eleksyon. So wala na silang panahon para matulungan tayong mga katagi-barangay. Tulad din rin ng isang mayor sa bayan. Gagasto sila ng 2 milyon para lang maipanalo nila ang sarili nila. Bilhin nila ang ating mga boto. 1.5 din taon na mabawi nila yon 2 milyon. Pagkatapos 1.5 ring taon na mag-ipon na ulit sila para sa susunod na eleksyon. Wala na silang oras para matulungan nila ang kanilang mga kasakupan na sana umangat din sa buhay. So yan ang sinabi ko sa inyo, na ito ang tamang panahon na i-adapt na ninyo itong aking tested and proven formula. Dahil hindi na natin maaasahan yung mga politiko, kundi ang tanging makapaangat o makapasinso nato din sa bukid. Kita ra mismo ang atong tagsa-tagsa ka pamilya. Kung musagop mo, nining ako ang tested and proven formula nga words. Sana sa bawat bayan meron naman lang tayong isang ganito para matulungan natin ang mga magsasaka sa pagbungkal ng kanilang bukiran or upland resources. Dahil hindi na nauso ngayon ang kalabaw. Ito na lang ang gagamitin natin. Adapt farming modernization para aangat ang mga magsasaka dito sa bukid. But hindi tayo makaprovide ng ganito. 1.5 million lang. Kung naranasan nyo lang kung paano o gaano kahirap ang pag-harvest dito sa bukid, siguro yung mga politiko ay kumpleto na. Bawat munisipyo na mayroon harvester para matulungan ang mga magsasaka na minus gastos at saka time, na gamay rang oras ng magasto panahon nga mag-harvest nila sa ilang humay. So sa akin lang, dahil experience ko na o naranasan ko, dahil dito ako sa bukid na nakatira, nag-loan lang ako para matulungan ko lahat ng mga magsasaka na makaminos gastos at saka yung oras nila magagamit pa sa ibang mga gawain na maggamit sila sa aking words kung maximum utilization of idle resources and time is key. Sinabi ko sa inyo na I am the right person to speak dahil sa kasalukuyan meron na akong ganito. Ito ang naging batayan ko kung bakit
nagtanim ako ng 180 kapunong rambutan dahil ito sa rambutan ni ex-captain Rogelio Kasugit na dito sa Kansagi Sur, San Isidro Bohol. Nandito sa kaniyang mga backyard niyan. Ang daming bunga. Kung lahat na mga magsasaka dito sa bayan natin, kung gugustuhin mo nila, maganda ang adaptation or maayong mutubo ang atong rambutan dinhi sa atong barangay. Ito na ang sample sa aking rambutan. Yung bunga na po. Tinuod yun nga I am the right man to speak. Kay dako na kayong atong mangga. Nagmunga naman eh. Kini nga itong buongon, hinoon, wa pa. Ni ani sa kilid sa atong balay. So, hinoon, naibuwak, mga buwak nga gipang tanong, pero doon na tayo mga perennial crops. Nga na yan nasa ato ang kiliran. Paabot na lang taani o tingbunga. Ani sa likuran sa atong bay, nagkagubot na pud ang mga rambutan. Durian o naptay lansones. Ubusin man sa mga politiko ang pira sa kaban ng bayan, hindi nila makukuha ang mga bunga sa ating mga niyugan. Hanggang dito na lang at bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.